Good morning, Feast! I'm Ivan Camacho. So, sasaluhin ko muna si Kuya Jan for today. Oo nga eh. Ano? Mabigat daw yun, sabi ni... Siya po nagsabi nun ha. Si Kuya Clark ang nagsabi, Kuya Jan. Hindi ako. Okay. Because he's invited sa isang Catholic conference. But God's message and love will still be here today. Amen? Sige. So, let's pray our favorite prayer here at the feast. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, self, blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Let's honor the Word of God. Okay. So, we are still in our series, The Great I Am. Gusto kong inuulit-ulit yung goal netong series na to eh. Na, if you get to know God more, you will love Him more. Kasi diba, what a privilege to know Him more and to love Him more. At the same time, I also like yung confidence eh, na pag nakilala mo ang Diyos, mas mamahalin mo siya. Amen? Well, minsan kasi, pakiramdam natin that He is distant, na hindi natin siya kilala, na parang ang layo-layo niya. That we have this image of Him na para siyang strict na judge or a demanding parent na dapat ganito, dapat ganyan. Kaya sana, through this series, no, may the Lord make Himself known to us. Hindi lang sa paraan kung paano natin siya gusto makilala, pero sa kung sino talaga siya. Amen. So, bago tayo umupo, let's read our passage for today. Sige nga. In Exodus, yun pa din naman, ano? Simula nung una. Exodus chapter 34, verse 6 to 7. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Sabay-sabay nga nating ulitin. Slow to anger. Sige, have a seat. So, the title of our talk today is God is slow to anger. Sige nga, tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Yan ba ay slow to anger or quick to anger? So, before we dive deeper on God being slow to anger, let's settle this first. Ang Diyos ba nagagalit? Tingin nyo. Of course, diba? It's a no-brainer. Alam na natin yon. Ilang beses nang nabanggit sa Bible na ang Diyos ay nagagalit. But the thing is, minsan, napapaisip tayo na how can a loving God also expresses anger, wrath, and judgment? Parang hindi natin mapagtugma na loving and anger. And of course, no, it's understandable na maisip natin that
yung parehas na yon ay hindi pwedeng mag-coexist. But actually, it can. But the reason kung bakit natin iniisip na hindi ay dahil sa kung paano natin nakilala yung anger. At saka kung paano natin siya nakikita sa mga taong nasa paligid natin. Lalong-lalo na, of course, sa mga authority figures natin. That unfortunately, they weren't able to handle anger well. Kaya yun ang pumapasok sa isip natin na parang nagwawala si Lord. Parang hindi. Because we often see anger expressed in shouting, insults, violence, revenge, or again, loss of control. Because of this, nakakonfuse tuloy tayo dun sa feeling of anger and aggressive behavior. But the thing is, anger, it's an emotion. But aggression, it's a behavior. So magkaiba siya. We cannot always control yung initial feeling of anger, but we can control how to respond to it. Sa family namin, I think nagsimula pa yata yun sa kalololohan ko. To give context, yung tatay ng lola ko, ang tawag sa kanya ay Pidyong Hari. So basically, para siyang si Asyong ng Tondo, pero ito, si Pidyong Hari sa punta, sa Santa Mesa, Santa Ana pala, Santa Ana, Manila. So, imagine yung klase ng environment, di ba, na kinalakihan ng lola ko. Kung yung tatay niya, ang tawag, Pidyong Hari. Kung gaano niya madalas makita yung aggression or yung mga iba't ibang binanggit ko pa kanina. So definitely, nakuha yan ng lola ko. Napasa niya sa mga anak niya. Nakitang-kita ko din habang lumalaki. At syempre, sa nanay ko at saka sa akin. So, kaya growing up, nung high school ako, ang tawag sa akin ng mga kaklase ko, galit tatay. Imagine, di ba? A high school kid, nagagalit ka na para kang tatay. Kaya yung mga klase ko, pag nagagalit ako, ayun na naman si Ivan, galit tatay na naman. Pero it's something din na sinubukan kong ayusin sa akin. Kaya matagal na akong hindi nagagalit eh. Siguro mga 3 hours na yata. Hindi, but I'll be honest. May time before camp, so umuwi ako sa bahay namin, sumakay ako ng tricycle. Ngayon, yung bayad kasi sa tricycle, 40 lang naman talaga. Okay, 40 pesos lang talaga siya. Ngayon, ang binigay ko sa kanya, 50. Kasi that time, yun yung mataas yung presyo. So, sige, dagdagan ko na ng 10. Kaya lang, itong tricycle driver na to, sabi niya sa akin, 60 dito. Yung pagkasabi niya, galit siya talaga agad. Sabi ko sa kanya, 40 nga lang dito, ginagawa ko na ngang 50. Tapos sabi niya, hindi, 60 dito. Tapos sabi ko sa kanya, mas marunong ka pa sa akin. Ako'y araw-araw na sumasakay dito. Di ba? Mas marunong pa ako sa kanya, trabaho niya yon. So, pero ayoko talagang magpatalo. Sabi ko, 40 nga lang dito, 60 talaga dito. Tapos nagagalit na ako. Sa galit ko, hinampas ko yung tricycle niya ng malakas. Sabi niya sa akin, ano? Sabi ko din, ano? Tapos, eto po for 10 years akong nag-martial arts. Ngayon, nung paglapit ko sa kanya, tinitingnan ko na yung mukha niya eh. Parang nakikita ko na kung paano ko to susuntukin eh. Diba? Talagang pinaplano ko na, pag ito, sununtok ko to sa panga. Talagang, but suddenly, bigla ko naisip yung camp. Parang bigla siyang pinasok ni Lord sa isip ko na sabi, uy, magka-camp na, kumalma ka. Parang naisip ko, ayokong gumawa ng kahit na na pwedeng maging balakid sa camp. Then at the same time, siyempre natatakot din ako ma-videohan. Diba? Baka mamaya, mag-viral yun, Youth leader, nakipagsuntukan dahil sa 10 piso.
Diba? So, that's how we express our anger. Pero, hindi naman, anger, it's not automatically bad. We feel anger kasi nagsisignal yan na there is something wrong. May mali. And at the same time, it gives us the energy to act and help us to protect yung mga taong nasa paligid natin and to keep our boundaries. But then again, the question is, what do we do with that anger? Doon naiiba ang anger ng Diyos. Because His anger is hindi immediately na nag-explode. Hindi siya impulsive, uncontrolled, or driven by pride. Yung pagsigaw ng tricycle driver sa akin, kaya ako nagalit nun. Siyempre, parang, sinisigawan mo ko? So it's driven by pride, by wounded pride. But His anger is driven by love. Imagine this, that you're in a playground. Naglalaro yung anak mo, then suddenly, biglang may pumunta na mas malaking bata sa kanya, tinulak siya. Then, natumba, nasugatan, umiyak. Magagalit ka ba? Of course, magagalit ka. Pero hindi mo sasaktan yung bata, siyempre. Bagay, wala pa akong anak, no? Of course, you will get angry. At the same time, God is, nagagalit din siya because, again, there is something wrong. He is angry at the bullies of evil and sin. Bakit? Because those things destroys us. Love that doesn't get angry isn't true love. Kaya again, to answer my first question, yes, nagagalit siya. But the very core for today's message is that it takes time for him to get angry, which will be discussed by my co-preacher, Kuya Clark. Palakpakan naman natin. Thank you, Ivan. Can we give a big hand for Ivan? Grabe, intro pa lang ang powerful na. So, good morning, Feast Circuit. So to those who don't know me yet, let me introduce myself. My name is Clark Vinoy. I'm one of the servant leader here in Feast Makati Circuit. So I'm also leading or heading the photo shutter for Feast Makati Circuit. So, ang ganda ng kwento ni Ivan, yung pag yung mga parents, can I see those mga parents here? Hirap makita talaga. Ayan. Di ba pag nakita mo yung anak mo, kasi ako, I have 2 kids, 6 at 3, tapos nasa playground. Di ba parang makita mo sila na tinulak ng mas malaki sa kanila. Di ba sabi, hindi naman daw niya sasaktan. Sabi ko, di ka sure. Pag ako yun, bigyan ko na. Joke lang po. Anyway, sige, let's continue. So, first 3 times that God gets angry in the Bible. So, in the entire book of Genesis, kung marireview, mababalikan natin yung book of Genesis, there's no mention that God is angry. Maybe mapapatanong ka, but Bro Clark, paano yung napaalis si Adam at Eve? Diba? Paano yung Great Flood? It's not anger. Lapit ko daw yung mic. Sorry, ubos energy ko sa pagtalan eh. Anyway, it's not anger. Okay? It's disappointment and sorrow. So the anger has not been mentioned in the book of Genesis until Exodus. And ito yung favorite story ko. One of my favorite stories sa Exodus. So first time that God gets angry in the Bible is when Moses rejects God 5 times.
So balikan natin, since this talk series, lagi nating kwento tong kay Moses, di ba? The time when God asked Moses, alisin ang mga Israelites sa Egypt, di ba? Ang dami niyang tanong, Lord, bakit ako? Diba? Bakit ako? Ano sasabihin ko? Sino nagpapaalis sa kanila? Sino klaseng God? Kaya may God sila doon. So, ang dami niyang rejection kay God. And not just once, twice, not just twice. 5 times. So, ang issue kasi doon is, yung mga insecurities ni Moses, yun yung lumabas. Di ba? Am I worthy to do this, God? Parang, talaga papagawa mo sa amin to? So in Exodus, then the Lord's anger burned against Moses, and he said, what about your brother Aaron, the Levite? I know he can speak well. So, yung time na yun kasi, kaya ayaw niya, sobrang nagda-doubt si Moses sa sarili niya. Hindi siya nagda-doubt kay God. Diba? Yun nga yung sabi ni Ivan kanina eh. Nagagalit ang Diyos dahil mayroong something na sumisira sa atin. Meron siyang mission para kay Moses. So, dun siya nagagalit. Or no, dun siya nagalit. So, alam na natin yun, the burning bush, the entire story. But, it takes a lot for God to get angry. It takes a lot. Imagine 5 times. 5 times. But may warning. The greatest tragedy is when God allows your stubbornness to win. The greatest tragedy is when God allows your stubbornness to win. So, kung pa-fast forward natin ng konti yun, di ba, sinunod na ni Moses and all, na i-travel niya ng Israelites going to the promised land. Then, along the way, nandun yung story ng golden calf. Mamaya, tatakal pa natin to. Pero sino pa simuno nun? Si Aaron. Kung sino yung na-involved during nung inuutusan siya ni God. So, naalala ko nung nag-meeting kami nila brother Jan, nila Ivan, sinabi ni Kuya Jan, wala ako sa Sunday. So, parang, nasaan ka? So, parang, kaharap pa lang namin si brother Jan, hinahanap na namin kagad, nasaan ka sa Sunday? Tapos sinabi lang niya na, kayo nang bahala sumalo ni Ivan sa Sunday. So, it's like, yung na-feel ni Moses, yun yung na-feel namin na parang, kaya ba namin patakbuhin ulit yun to? Kaya ba namin ulit i-drive buong talk ng Sunday nang wala siya? So, yun yung na-feel niya. So, that's when na-involve si Aaron. And fast forward, nagbuo ang golden calf at alam natin ang story, what happened there. So, there's something that happened that breaks the Israelites. Kaya nagalit si God kay Moses. Kasi alam niyang merong sisira sa Israelites. Mamaya, later on, itatahi-tahi natin yan. Second time that God gets angry in the Bible is when Pharaoh rejects God 10 times. So, doble nung kay Moses. So, alam na natin ang story na ito, di ba? So, nung pinaglalaban ni Moses ang mga Israelites, gusto niyang alisin sa Egypt. Ito na yung story ng 10 plagues. Alam natin to. Pero 10 plagues, hindi natinag ang Pharaoh. So sa Exodus, may scripture doon, may retelling siya nung parting of the Red Sea, a very poetic way. It says, you unleashed your burning anger. It consumed them like stubble. By the blast of your nostrils, the waters piled up. 10 plagues, hindi natinag si Pharaoh. Kasi parang, bakit ako makikinig sa'yo? May sarili kaming God. Ganito kami sa Egypt, may mga pangalan God namin. Ikaw, sino ka ba? So, hindi naman agad nagalit si God. 10 plagues nga. Kumbaga, 10 chances. But then, boom, parting of the Red Sea. Ano nangyari? Halos na ubos ang army ni Pharaoh. So, doon sa part na yun, 10 times, it shows that God has a long nose. Yung sabi nga kanina sa introduction natin, ang haba ng pisi ni God. That's why God, our God, is slow to anger. So, unlike us, it takes a lot for God to get angry.
Pakitignan nga katabi mo. Sabi nga, Evan, pakitignan mo katabi mo. Paano siya magalit? Or ilang chances ang binibigay niya bago siya magalit? Kanina nga lang, on the way dito, nagda-drive. So medyo na-late na kami. Dahil yesterday, I came from a documentary shoot from a rural mountain sa Norzagaray. So medyo pagod, puyat, and everything. On the way, nagmamadali na kami. Magsaserve ako ngayon, ako pa malilate. Ako pa magtutok, nalilate ako. Nag-online mass na nga lang kami. Ganun nagmamadali. So kung familiar kayo sa yung straight na kalsada papuntang circuit, di ba yung tatawid yung cemetery? Nandun ako, patawid na kami. Biglang may nagparang scooter. Isa. May pangalawa. Ano nakasunod? May karo. Lana. Na-test na kagad yung anger issues ko. Unlike us, it takes a lot for God to get angry. Hello? Third time that God gets angry in the Bible is when Israel rejects God's call. 10 times. So balikan na natin yung golden calf. And during ng talk 1, di ba, medyo breakdown na natin yung story na yan eh. Alam natin yung nangyari doon, di ba? Like imagine, linigtas ko tong mga taong to. Kunwari lang this is the way how I see sa perspective ni Lord. Oh, naks, di ba? Diyos-Diyosan ng peg. Medyo mahilig lang ako sa storytelling. So, ganito ko siya na-imagine. So, after ko ligtas yung mga Israelites, dinadala ko kayo doon sa promise land. Ito yung pangako ko eh. Nandito tayo on the way. Ang daming nangyari. Di ba? 10 times. Ito yung nagre-reklamo sila sa daily blessings na binibigay ko, yung mga daily manna. Yung tipong, tinuturuan ko kayo eh. Like to be grateful every day. Tapos meron pa dito yung part na nag-hoard na yung mga Israelites ng mga mana kasi saktuhan eh. Eh di ba ganun si Lord? Pag may blessing na dumating sa inyo, sa atin, tulad niya, may one time, may dumating na malaking project sa akin. So ayos, sabi ko, dagdag sa savings to sa mga plans namin nila in the future. Pero saan napunta? After that, walang projects eh. So sakto lang din. Pangbayad ng tuition fee ng enrollment ng 2 bata. Saktuhan. Ang dami nilang reklamo. Nainip sila. Dahil sa sobrang nainip sila, gumawa sila ng Diyos-Diyosa nila. Doon pumasok yung golden calf. Betrayal. Ungrateful. Yun yung nakita ni God. That's why nagalit siya nung moment na yun. In Numbers, God says that Israel disobeyed me and tested me 10 times. There were 10 rebellions from the Red Sea. Parting of the Red Sea, di ba? Nahiwalay na. Diyan na namatay. No, sobrang naman brutal. So, diyan na nawala ang mga Egyptians. So, since that moment, papunta sa Promised Land, there are 10 kudeta na nangyari. At yun yung sinabi nila, we don't want you to be our God. Kasi nga ganun sila na inip eh. Golden Calf Incident was 7th rebellion ng Israelites. 7 times. So parang iniisip ko, kanina umaga lang naginising ko rin yung mga bata eh. Guys, wake up na. That's bath time na. Today is Feast Circuit. Ang nagpapa-excite kasi sa kanila yung kids ministry. So sabi, come on guys, malilate na kayo. Teacher Yanni is there. Come on. Nakaligo na ako. Paglabas ko, tulog pa din. Guess what? Ano nangyari sa akin? Siyempre, kalmado kasi talk ko siya. So, kailangan ko practice. But in reality, di ba? Pag hindi ka pinakinggan ng kausap mo once or twice, nauubos na yung PC mo eh. Nauubos na yung PC natin. But by rebellion 10, yung pang-10 times na ng rebellion ng Israelites, when they refuse to enter the promised land, ito na yung pangako ni Lord, they refuse pa. And this is the time that God allowed their desire to be their destiny. So what does this tell us about God?
So, yeah. Before I wrap up everything nung part ko, I want to share a story. Ito. So, ito yung dalawang... Yun. Yan. Yung mga favorite kong tao sa mundo. So, itong nasa kanan, yan, this is Clara, my youngest. This is Cloud. So, one of my favorite moments with them, si Cloud kasi, medyo logical part of brain. So, mahilig siya mga building blocks, Legos, or yung mga any structure. Pag siya, ganun siya maglaro. Si Clara naman, yung creative part. Yung talagang sabog kung paano siya maglaro. Tapos kung ano yung makita niya ginagawa ng kuya niya, yan, kokopyahin niya lang. One time, may binuo si Cloud na Lego. Ang ganda, structure. May ugali si Cloud na, Daddy, take a picture, take a picture. Since photographer ako, so medyo na-adapt niya yung picture na yan. Sige, kinuha ko na yung phone ko. Picturean ko na. Ito si Clara. Pakita niyo ulit. Yung mukha na yun. Dan, si Clara. Lumapit sa kuya niya. So usually kasi, pag magpipicture ako together with pipicture ako si Cloud together ng mga ginagawa niya, sumasama sa picture niya si Clara. Ano ginawa? Paglapit? Ang sweet nag-smile, di ba? Cute yan eh. Pero, that moment, away sila. Siyempre, away na, ganyan. Clara! Iyak si Cloud, galit. Clara, why did you, bro? Hindi ko pa napipicturean eh. Siyempre, sumbong sa akin si Cloud. Daddy, ganyan. Nakita ko naman eh. Siyempre, pinagsasabihan ko si Clara. Clara, go back to your place. Play with your toys. Don't touch Kuya's toys. May linapitan pang isa, yung parang Hot Wheels City na binuo naman ni Cloud. Lumapit si Clara doon. Don't touch that. Don't touch that. Sabi ko, pinandilata ko na ng mata rin eh. Kasi medyo malayo ko eh. Nandito si Cloud eh. Nandito yung blocks ni Cloud. Nandito doon yung Hot Wheels eh. So, di ko naabot eh. Kita niyo yung smile na yan? Ganyang smile, nakatingin sa akin. Nasira lahat ng binuo ni Cloud. So, syempre, nag-interfere na ako. Syempre, away yan. Syempre, kung nag-away sila, hindi sinugod ni Kuya, hindi naman niya sinaktan. Si Kuya kasi, medyo mahaba ang patience niya. Like, hindi niya, nagagalit siya, sumisigaw lang siya kay Clara. Eh, si Clara nagulat, nag-away, lumaban, nag-away sila doon. Pumasok na ako sa eksena. Syempre, mas galit. Mas galit ako. So, chaos. So, imagine niyo, tatlo. Panganay ni Len, si Cloud, tapos si Clara nagkaaway na doon. Imagine yung stress nila pag kami nasa bahay. So, chaos, ang gulo. Then one time, may ganun ulit mga nangyaring scenario. Trinay ko lang iba yung approach. So, trying to explain everything, kukontrolling ko yung situation ng maayos. Kasi that time, di ako puyat, di ako pagod sa work, di ako pagod sa mga events, sa shoot. So, excuses. Siyempre, kailangan practicein kasi inyo itutok today. So, doon ko nakita, nag-iba yung result. I gave the chance na at least to take responsibility do sa mga actions nila. So, ano yung point? Doon ko naramdaman, as a father of 2 kids, so parang doon ko lang na-realize, kaya nagagalit si God. As our Father, as the Father of Israelites, as a father of those 2 kids, so para silang Israelites ko, yung hindi makikinig. Pero doon ko naramdaman yung grace and goodness of God. That's why, yung pala si God, diba? Slow to anger. Because He promised good things for us. May promise siya sa mga Israelites eh. The promised land. Diba? He expect greater things from us. When God promised good things sa atin, He expect us to take action for that. Now, nagalit si God kasi yung decision natin sa buhay breaks us. Because the truth
Sabi kanina ni Ivan, if God doesn't get angry, that means He doesn't care for us. Anger is a secondary emotion to God. Second lang yun. Hindi talaga siya magagalitin. Ang haba nga ng PC niya eh. But what comes first is His love. Because God cares for you. So to bring back to our main message, to close everything up, I will call back Brother Ivan Camacho. God bless everyone. Okay. Sige. So, can you please stand up? Ayan. So, nakita natin, no, dun sa stories na that he's really patient. Diba? Na sobrang daming chances na binigay. So, I want to end with this story. So, meron akong katrabaho na nagkwento siya sa akin. Sabi niya, minsan parang ayoko nang mag-church. Kasi ganun din naman eh. Minsan, okay ako kay Lord, okay kami. Minsan, hindi. Tapos, babalik na naman ako. Tapos eventually, mawawala na naman ako. Parang nahihiya na ako kay Lord. And I think most of us can relate to that. Na minsan obedient ka, madalas hindi. That parang ang laging nakikipagpatintero kay Lord. Lalapit, lalayo, babalik na naman. So, maybe you feel like na parang isa ka din dun sa mga Israelites. Or even Moses. Na paulit-ulit lumalayo, paulit-ulit nagkakamali, tapos babalik. But the very core of today's message ay that whatever situation you're in, please know that God is patient with you. He is waiting for you. Pero at the same time, habang inaantay ka niya, hindi siya yung parang wala lang ginagawa. He's also working sa buhay mo. Naglalagay siya ng mga tao that can help you, that corrects you, guide you, and lead you back to Him. Pero yung again, yung patience na yon, hindi ibig sabihin that He's ignoring your sin. Again, kaya nga siya nagagalit. Because He takes it seriously. Kasi nga, again, He knows that it harms us, destroys us. And the very evidence that we have na hindi na lang tayo basta iniwan dun sa sin natin is that He sent His only Son. Kaya, this is what Paul said in his letter to the Romans. While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Take note, while we were still sinners, hindi nung maayos na tayo, hindi nung obedient na tayo, hindi nung consistent tayo, habang makasalanan pa, Christ died for us. Kasi itong cross, it's not a reward for the good, para sa mga mabubuting tao. Ang ibig sabihin ng cross is that I am saving you because I know that you cannot save yourself. Yang cross na yan, it reveals the seriousness of sin and the
His love. Kaya He's not naive, irrational, and that is the God that we worship. A God who is holy but merciful. A God who confronts evil pero never kanyang hindi mamahalin. Who is just but also patient. A God who is slow to anger but rich in love. Again, and that who He is. So let's end this with a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. My God, thank you so much for your patience. Thank you for being slow to anger. Thank you for loving us kahit paulit-ulit ka naming nasasaktan, tinatraidor, hindi sinusunod, pero still at the end, you love us. Thank you for showing kung sino ka talaga sa amin. That you are a very compassionate,